Napansin mo bang bigla siyang nag-iba? Mas madalas na siyang online, mas maayos na magayos, at parang may ibang dahilan na yung mga ginagawa niya dati para sa'yo. Paano mo malalaman kung unti-unti na niyang minamarket ang sarili niya sa ibang lalaki, at paano mo mananatiling kalmado, ayon sa karunungan ng Stoicism? Kumusta mga kapatid, welcome muli sa ating channel, ang tahanan ng mga lalaking gustong matutunan kung paano maging matatag, disiplinado, at marangal, gamit ang Stoic mindset. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang sensitibong pero napakahalagang topic, ang 5 red flags na nagpapakitang minamarket na ng babae ang sarili niya sa ibang lalaki. Hindi ito tungkol sa pagdududa. Hindi rin ito tungkol sa pagiging seloso. Ito ay tungkol sa pagiging mulat at kalmado, dahil ang Stoic man ay hindi nabubulag ng emosyon. Nakikita niya ang totoo, pero hindi siya bumababa sa antas ng drama. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang mga palatandaang, unti-unti na siyang nagdidistance at nagpaparamdam sa iba, manatili ka hanggang dulo, dahil hindi lang ito magtuturo sa iyo ng awareness, kundi ng kapangyarihang maglakad palayo na may dignidad. Red flag number 1, she's changing her image, but not for you. Sabi ni Marcus Aurelius, mas mahigit, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Pero minsan, bro, habang ikaw ay nagiging mas mabuting lalaki, siya naman ay nagiging mas maganda, pero hindi para sa'yo. Mapapansin mo bigla siyang nagiging conscious sa hitsura niya. Biglang nag-aayos kahit walang lakad. Nagpo-post ng selfie kahit dati hindi naman. At kapag tinanong mo, sasabihin niyang, gusto ko lang maging confident. Pero ang totoo, unti-unti na niyang minamarket ang sarili niya sa ibang mata. Ang Stoic man dito ay hindi nagwawala. Hindi niya sinasabihan ng, kanino ka nagpapaganda. Hindi siya nagdadrama. Alam niyang ang pagbabagong yun ay hindi kontrolado niya. At kapag naramdaman niyang lumalayo ang focus ng babae, ang Stoic man ay hindi naghahabol, umuurong siya ng tahimik. Dahil alam niya, ang babae na nagpapaganda para sa iba ay unti-unti nang nawawala sa kanya. Red flag number 2, her attention starts to divide. Dati, lahat ng oras niya ay para sa'yo. Ngayon, bigla na lang siyang busy. Laging may gawain, laging pagod. Pero ironically, mas madalas siyang online. Sabi ni Epictetus, mas mahigit, if you wish to be good, first believe that you are bad. Sa relasyon, ang babae na nagsisimula ng magbawas ng oras para sa iyo, ay nagbubukas ng espasyo para sa iba. Hindi ibig sabihin na niloloko ka agad. Pero ang Stoic man ay marunong magbasa ng pattern, hindi ng salita. Kapag biglang wala na siyang consistency, kapag napalitan ng excuses ang effort, ibig sabihin, may ibang direksyon na ang atensyon niya. At sa halip na magreklamo o magmakaawa, ang Stoic man ay kalmadong nagsasabi sa sarili. Hindi ko kontrolado ang aksyon niya, pero kontrolado ko kung saan ko ilalagay ang respeto ko. Red flag number 3, she seeks validation from social media. Ang babae na unti-unti nang nagmamarket sa iba, ay kadalasang nagiging active sa social media, hindi para mag-share ng saya, kundi para makakuha ng attention currency. Biglang magpo-post ng quote na may halong hugot. Maglalagay ng selfie na may caption na, "Hill Girl Era." At bawat comment ng lalaki, pinapansin. Sabi ni Seneca, mas mahigit, he who seeks wisdom should not be distracted by applause. Ang Stoic man alam na validation is the drug of the insecure. At kung napapansin mong, yung dating babae na tahimik ay biglang gustong mapansin ng iba, ibig sabihin, may kulang na sa kanya, at hinahanap niya ito sa labas ng relasyon. Pero hindi mo trabaho punan yun. Dahil ang tunay na lalaki, hindi nag-aalok ng validation kapalit ng respeto. Alam niyang ang babaeng gusto lang ng pansin, ay hindi handang magmahal, gusto lang mapansin. Red flag number 4, she talks about other guys casually. Bro, ito yung isa sa mga pinaka-obvious pero madalas binabaliwala ng mga lalaki. Kapag nagsimula siyang magbanggit ng ibang lalaki, kahit parang biro lang. Si office mate kasi, ang bait. Hoy, ang pogi ni ganito. Oo, minsan kami nagkausap ni X, pero wala lang.
Sabi ni Epictetus, mas mahigit, when someone shows you who they are, believe them. Ang Stoic man ay hindi nag-a-assume, nag-o-observe. Kapag lumalabas sa bibig niya ang ibang lalaki, ibig sabihin, nasa isip niya ito. Hindi mo kailangang magselos o magwala. Ang Stoic man ay naglalakad palayo ng tahimik. Dahil alam niyang, ang babaeng nagsisimula ng magkwento ng ibang lalaki, ay babaeng gustong i-plant sa isip mo na marami siyang options. At kung maramdaman niyang hindi ka apektado, doon siya mababahala. Kasi hindi mo nilalaro ang laro niya. At ang katahimikan mo ay mas malakas kaysa sa selos. Red flag number 5, she no longer cares about your connection. Ito ang pinakamatindi. Kapag wala na siyang pakialam. Hindi na siya nagtatanong kung kumusta ka, hindi na siya interesado sa kwento mo, at kapag nag-away kayo, mas gusto niyang manahimik kaysa magayos. Sabi ni Marcus Aurelius, mas mahigit, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kapag ang babae ay mentally out na sa relasyon, hindi mo na kailangang hanapin ang mensahe, makikita mo sa kilos. At dito, bro, ang Stoic man ay hindi nagmamakaawa. Dahil alam niya, ang pagmamahal ay hindi dapat ipinaglalaban mag-isa. Kapag nakikita mong pinapabayaan ka na, hindi mo siya pipilitin bumalik. Pipiliin mong bumalik sa sarili mo. Dahil ang respeto mo sa sarili, ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang presensya ng isang taong wala na ang intensyon. Stoic response, stay calm, walk away, level up. Sabi ni Epictetus, mas mahigit, no man is free who is not master of himself. Kapag nakita mo na ang mga red flags na ito, ang reaksyon ng ordinaryong lalaki ay magalit, magtanong, o maghabol. Pero ang Stoic man, tahimik. Hindi dahil hindi niya ramdam ang sakit, kundi dahil alam niyang ang emosyon ay hindi solusyon. Ang ginagawa niya, pinipili niyang mag-focus sa sarili. Inaayos niya ang disiplina, ang katawan, ang isip, ang direksyon ng buhay niya. Dahil sa dulo, ang babaeng nang iwan ay makakakita rin ng pagkakaiba, yung mga lalaking gusto lang siya pansinin, at yung lalaking hindi niya makalimutan dahil nanatiling kalmado habang siya ay naglaro. Mga kapatid, ang Stoicism ay hindi lang para sa pilosopo. Ito ay para sa mga lalaking gustong maging matatag sa gitna ng kalituhan. Kung nakikita mo na ang babae mo ay unti-unting minamarket ang sarili niya sa iba, huwag mong habulin. Hayaan mo siyang i-market ang sarili niya, dahil habang siya ay naghahanap ng pansin, ikaw ay nag-iipon ng kapangyarihan. Ang Stoic man ay hindi nagmakaawa para sa presensya, dahil alam niyang ang presensyang tahimik ay mas nakakamiss kaysa sa presensyang nagmamakaawa. Kung may natutunan ka sa video na ito, bigyan mo ng like, i-share sa mga kapatid mong lalaki na dumadaan sa parehas na sitwasyon, at huwag kalimutang i-subscribe ang channel na ito, para sa mas marami pang Stoic lessons tungkol sa relasyon, disiplina, at dignidad. Ito ang Stoic Pinoy, at lagi kong paalala. Ang tunay na lalaki ay hindi natatakot mawalan, natatakot lang siya mawalan ng respeto sa sarili. Hanggang sa susunod, stay calm, stay stoic, stay true.